Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang aking makakasama ngayong araw ay si Pastor Roel Payod Jr. Ibibigay ko na po ang panahon para kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat, mga masugid at taga-subaybay at mga subscriber po namin dito po sa ating pong channel sa ating pag-aralan. Kami po ay nagagalak na muli po sa inyo ay ibahagi ang pangalawang yugto ng ating pong pag-aaral sa lesson number 10 at purihin ng Panginoong Diyos na tayo po ay pinagkalooban ng pagkakataon upang muling mapagbulay-bulayan ang kanya pong salita, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Again, welcome po sa atin pong pag-aaral po ngayon po mga sandaling ito. God bless you all. I hope nasa mabuting kalagayan po kayo. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng salitang lalabas sa aming labi ay mula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang programa nang marami po kaming maabot na tao na gustong kayong makilala at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming maibibigay sa kanila at kanilang mga pamilya at mai-apply po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang kanilang matututunan dito. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig, nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na kanilang pinagdadaanan. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good stewards sa mga blessings na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyong pangalan. Ito po ang aming hiling. Amen. Bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, ay magbibigay po muna ako ng buod sa natalakay natin nung nakaraang pag-aaral. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang mga nangamatay ba ay patay ng talaga? Ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao? Ang tao po ay babalik sa pagiging alabok at ang breath of life ay babalik sa Panginoon na nagbigay sa atin ito. Napag-aralan po natin ang tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa po ay kombinasyon ng katawan at breath of life. Nalaman din po natin na namamatay din po ang mga kaluluwa. Marami pong mga katotohanan ang ating natuklasan, kaya't balikan niyo po ang part 1 ng ating pag-aaral para mas maliwanagan kayo tungkol sa ating paksa. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, sa ikasiyam na tanong, tinawag ni Jesus ang walang malay na kalagayan ng patay na natutulog. Sa Juan 11:11 hanggang 14. Hanggang kailan sila matutulog? Pastor? Hanggang kailan sila matutulog mga kapatid? Yan pong atin pong quest sa mga sandaling ito. Hanggang kailan po sila matutulog? At yes, it is very profound mga kapatid from the lips of Christ Himself. Ang kanya pong sinabi ay ito po ay ang mga tao na himlay sa kamatayan, sila po ay natutulog. Ito po ang sinasabi mga kapatid sa John chapter 11 verse 11 to 14. Ito po ang binabanggit. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, sabi ng mga alagad, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Verse 13, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Alam pong point mga kapatid, simple lang. Ang kamatayan po kasi in the perception of Christ, sila po ay natutulog lang. Okay? It's because Christ has the power to wake up the dead. Pero para po sa mga tao, sa kanyang mga alagad, sila po ay patay na. Nagkaroon lang po ng misunderstanding or misconception sa part po na yon. But the truth is, patay na po si Lazaro, pero for Christ, ang taong namatay, since may kapangyarihan po siyang ibalik ang breath of life, para po kay Christ,
ang mga tao namatay ay natutulog lang po, mga kapatid, mga kaibigan. In fact, sabi nga po sa Job chapter 14 verse 12, man lies down and does not rise till the heavens are no more. Ano pong sabi po ni Job, mga kapatid? Yung tao pong namatay, siya po ay talagang hihimlay lang sa kanya pong libingan. Okay? Inulit ko po, mga kapatid, hanggang kailan po sila mahihimlay? It depends kung kailan po babalik ang Panginoon. Basta ang pinakahudyat po, mga kapatid, na tapos na po ang pagtulog ng mga taong namatay na tapat kay Kristo Jesus ay sa kanyang ikalawang pagpaparito. Okay po? So, nabasa ko pong isang quotation, mga kapatid, sapagkat ito po yakin po na-deliver din po na Bible study. Ang kamatayan in the Christian perspective is a long evening but with a morning. Ibig sabihin po, yes, mahaba-habang gabi na pagkatulog kasi namatay po sila, but there's hope ng resurrection, mga minamahal na mga kaibigan. Ano pa po ang sabi po ni Pedro, mga kapatid? Dito po sa ikalawang Pedro 3 Gs, dito naman po mga kapatid. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay ay narito ay mawawala. Yun po, mga kapatid, ay ano po? Ay ang second coming ni Christ. That very day, ang mga namatay po kay Kristo ay kanya pong bubuhayin, mga kapatid. So the dead will sleep until the great day of the Lord. At the end of the world, in death, humans are totally unconscious with no activity or knowledge. Katulad nga po sinabi ko po noong part 1, mga kapatid, ang mga taong namatay, kahit pa anong gawin mo sa kanila, kahit pa kurot-kurotin mo yung pisngi, suntok-suntokin mo siguro, okay, wala po silang response. In fact, hindi po nila alam na may umiiyak sa kanila, okay? At hindi rin po nila alam yung magalit. Kasi, halimbawa, may kaaway ka, tapos ikaw yung namatay, tapos sabihin ng kaaway, buti nga sa'yo namatay ka, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ikaw, wala ka na response because your emotions, according nga po sa Ecclesiastes, mga minamahal na mga kapatid, ay mawawala na po. So, yun po. Hanggang kailan po sila magtutulog? Hanggang sa ikalawang pagpapalit ng Panginoong Diyos. But when that day comes, sila po ay muli gigising, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikasampung tanong, ano ang mangyayari sa mga righteous na namatay sa ikalawang pagparito ni Kristo? Pastor? Yan ang magandang tanong, mga kapatid. Siyempre, both righteous and wicked, pag sila po namatay, sila po ay patungo po sa libingan. Ang masama, hindi po siya didiretso sa impyerno. Ang mabuti, hindi po siya didiretso sa langit. But, meron pong but. Sa ikalawang pagpaparito ng Panginoong Diyos, there is difference between these two. Ang mga masama ay hindi niya mo nabubuhayin, mga kapatid, sa kanyang second coming. Ang kanyang bubuhayin ay ito po, yung mga tapat sa kanya. Ito po ang binabanggit sa Revelation 22 verse 12. Okay po, mga kapatid, 22 verse 12. Ito po ang sinasabi. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga ganting palang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Wow! Ang Panginoon daw po, mga kapatid, ay pagkakaloob niya po ang gantimpala ayon po sa kanyang nagawa. So, therefore, mga minamahal na kapatid, yung mga banal, sila po yung magmamana ng buhay na walang hanggan, they will inherit an incorruptible body. Ibig sabihin po, yung katawan na kanila pong matatanggap on that very wonderful and great day of the Lord, sa kanyang ilang pagpaparito, hindi na po uubuhin, wala na pong wrinkles, wala na pong cancer. Those things are gone. Sabi nga po sa Revelation 21, mga kapatid, verse 4, and the former things will pass away, mga minamahal na mga kapatid. So, bakit? Ito po, mga kapatid, napaka-great day po talaga ng second ng coming ng Panginoon. In fact, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, sabi po dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw
at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina mga batid. There is a first resurrection. Ito po yon. Sa second coming ni Christ, bubuhayin po yung mga sumasampalataya sa Kanya. So if there is a first resurrection, there will be a second resurrection. But that second resurrection mga kapatid, ay yun po yung after 1,000 years na vacation na po ng mga banal po sa langit. Pero yun po ay para sa mahasama. Sila po bubuhayin to receive their reward also. Unfortunately, their reward is death. Kaya may nagsabi sa akin, Pastor, okay lang kasi sabi sa Biblia, Pastor, kung hindi ako makaano, Pastor, sa first resurrection, doon na lang ako sa second resurrection. Parang joke lang or hindi ko alam kung seryoso po ba yung taong yun. Pero mga kapatid, the second resurrection belongs to the wicked. Okay, so if ever na tayo po ay kunin ng kamatayan before Christ's return, mga kapatid, sikapin po natin na ang first resurrection ay siya pong mangyayari po sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? So, ano pa? Sabi pa nga po dito mga kapatid, we shall be changed sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. Ito po sinasabi mga kapatid. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Sabi po ni Pablo mga kapatid, this is the mystery I told you. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng mga trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan na hindi nabubulok at katawang namamatay ay mapapalitan na katawang hindi na mamamatay. Mga batid, don't forget, this topic that we are discussing since the first part and this second part, mga batid, is not just about the state of the dead. Let me repeat, this topic that we are discussing right now is not just about the state of the dead or yung estado ng mga taong namatay, but we are imposing here hope because Christians understanding of death is not the end, but message of hope that if we submit our lives to Christ, though we will die, we will be resurrected, mga minamahal na mga kapatid. So hope po ang atin pong message po ngayon na kahit tayo po ay may ganito po mga karanasan sa buhay na talagang mamatay po tayo, don't forget, hope lingers, mga kapatid. So, again mga kapatid, tayo po ay bibigyan ng reward ng Panginoong Diyos. And then, sa kanyang ilang pagpaparito, we will inherit that eternal life. Salamat po, Pastor. Sa ikalabing isang tanong, ano ang unang kasinungalingan ni Satan sa earth? Pastor? Yun po ang problema mga kapatid. Kasi ito lang po ang ito po yung sad part natin pong pag-aaral po ngayon. Let me say, quote in quote, sad part. Kasi ito po yung pandaraya po ng kaaway na gusto niya pong insert in this modern Christianity na meron pong immortal soul na unfortunately, siguro po nag-Facebook din po kayo. Ako po nakafollow dun sa mga preachers na kahit hindi po sila mga Adventists na katulad po namin, sila po yung mga Protestant preachers. However, the way they understand death is somewhat like this. When you die, and if you are in Christ, you will be in heaven. No. Hindi po ganun yung sabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi nila na when you die as a good person, okay na, sure ka na sa langit. Yes, sure ka na sa langit, but you will wait on the grave. Okay? There is no conscious being na separate sa'yo when you die, tapos yung espiritu na yun ay doon na mag-enjoy sa langit. No, hindi po ganyan ang turo ng Biblia, mabatid. Kasi po, ito po yung unang pandaraya ng kaaway. Genesis chapter 3 verse 4. Tayo po dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Now, what's the point here, mga kapatid? Simple lang. Kasi yung pandaraya po ng kaaway, hindi kayo mamamatay. E ano po bang context nun, mga kapatid? Simple lang po yung gusto pong i-impose ng kaaway kay Adan at kay Eva. Kumain kayo. Kasi hindi nga kayo mamamatay eh. Eh sabihin, mga kapatid, magkasala kayo. Well, anyway, hindi kayo mamamatay. Kumbaga, in our generation, Satan is imposing, okay lang, gumawa ka ng kasalanan.
hanggang sa ikaw ay mamatay, hanggang sa ikaw ay maputulan ng hininga. Sige, magpakalulod ka, magpakasasa ka sa kasalanan. Huwag ka mag-alala. Kasi sa afterlife, quote and quote, sa afterlife, dun ka na humingi ng tawad. The problem is, the Bible told us there is no afterlife. Wala pong immortal soul, mga kapatid, mga kaibigan. So ito yung message, mga kapatid, ni Lucifer, ng Satanas kay Eva, na gusto niya rin pong i-impose sa atin. Okay? Ngayon, and the problem is, some, not most, I believe, some Protestant preachers are preaching this, na ano lang, sige, ganyan-ganyan. Well, anyway, there is a life after death, na may conscious being. Pag mabuti ka, ang importante, doon sa pinaka-last breath mo, doon ka magsisi. Kasi sure ka na sa langit. Mga kapatid, that is not a genuine repentance na binabanggit sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. So, let us be aware of that na temptation po ng kaaway, mga kapatid. Bakit? Sabi nga po sa Revelation chapter 12 verse 9, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo, na nandaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Mga kapatid, wala pong ibang ginawa ang Satanas down through the ages, from the garden, from heaven down to the garden until this time, mga kapatid. Wala po siya ibang ginawa kundi mandaraya. Kaya tumanda na siya sa pandaraya, mga kapatid. And this is also one of his deceptions in the last days, na siya po ay i-insert niya ang doktrina about immortality of the soul para ang tao ay hindi magseryoso sa kanilang pananampalataya. It's because he is saying na, gumawa ka na ng life pleasure. Anyway, meron namang afterlife. Well, mga kapatid, hindi po ito ang turo again ng salita ng Panginoong Diyos. Okay? So, let us beware, mga kapatid, sa teaching po na yan ng kaaway. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, bakit nagsinungaling ang Diablo kay Eva tungkol sa kamatayan? Maaari bang maging mas mahalaga ang paksang ito kaysa sa iniisip natin? Pastor? Mga kapatid, yes po. Bakit siya nagsinungaling, mga kapatid? Yun po yung sabi ko po sa inyo kanina. Nagsinungaling siya kasi he wanted that our first parents to commit sin, and they did, mga kapatid. Okay? So, ang follow-up pong tanong po ay, ito yung sa follow-up question po, ako magtitigil lang medyo, I will discuss it further. Could this subject be more important than we think? Yes, mga kapatid. For me, yes. Kasi, doon po rin pandaraya eh. Bakit? Sabi nga po dito, the devil's lie that we will not die is one of the pillars of his teachings. Ibig sabihin po, kung ang Bible meron pong doktrina after doktrina, in fact, we, the Seventh-day Adventists, get our 28 fundamental beliefs solely in the Bible. However, on the other side, ang kaaway po ay meron din po siyang pillars of his teachings, his deceptions. And for thousands of years, mga minamahal na mga kapatid, he has worked powerful deception, miracles, to trick people into thinking that they are receiving messages from the Spirit. Okay? Example na lang po, mga kapatid, ito po, why we are discussing this? Because it is important na malaman po natin, Satan has also power to perform miracles. Bakit? Yung sa Egypt, mga kapatid. Sa Egypt, doon po sa Exodus chapter 7 verse 11. Kaya ipinatawag ng Pharaon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero, at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. So ibig sabihin, mga kapatid, meron din po talagang counter na deception ang Diablo. Fortunately, mga kapatid, they received those sorcerers from Egypt, they received their power from Satan. So ibig sabihin, mga kapatid, Satan has still this power na dayain to perform miracles. Okay? Ang mga anak ng Diyos. And that is why we should be aware of this, mga minamahal na mga kapatid. Okay po? So, isa pa, doon po sa Gawa chapter 16, verse 16 to 18. Ganito pong binabanggit. Isang araw nang kami pupunta sa Puok, Dalangina, nasa lubong namin ay isang batang babaeng alipin.
Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapagpanghula. Malaki ang kinikita ng mga amo niya dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya na si Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon, di lumabas ang Espiritu ng Diablo. So what's the point here? If there is a Spirit of God working in us, for us, there's also the evil spirit, mga kapatid, performing miracles. At kaya naman po, nagsulputan po yung mga salamangkero, mga magikero, okay, na gumagamit po ng black magic, okay? Ano pa? Yung mga sinasapian na nanghuhula, yung mga Ouija board, yung mga spirit of the glass, yung mga palabas, mga kapatid, na nagpo-promote ng spiritism like Harry Potter, etc., etc. Mga kapatid, these are the work of Satan, mga minamahal na mga kapatid. So, meron pong solemn warning ang Panginoong Diyos sa atin po ngayon. A solemn warning is this, mga kapatid, sa Revelation chapter 18 verse 23, gito pong sinasabi po ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya, hindi na marinig ang masasayang tinig ng mga inakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal na at dinaya niya ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Mga kapatid, this is a solemn warning. This is a warning to each one of us. Let us be vigilant sa pandaraya po ng kaaway because he has power perform miracles to deceive us na ang mga mahal natin sa buhay ay nandyan lang, nag-guide sa atin. No, they are not, mga kapatid. Kasi ito lang pong common sense po, mga kapatid, na logically speaking. If totoong buhay po yung mga mahal natin sa buhay, kasi nagpapakita po sa atin after they died, bakit saglit lang? If they really resurrected from the dead, mga kapatid, bakit saglit lang po sila nagpapakita? Those are the spirit, the demons, mga kapatid. Pwede niya i-imitate yung itsura ng mga mahal mo sa buhay. Lalo na pag miss na miss mo sila, Satan will imitate them. But, again, they are not your loved ones. Alam niyo, ito po totoong testimony, mga kapatid. Meron pong isang kaka-convert nilang po into Christianity at napag-alaman niya po ang doktrina ng state of the dead. Yung asawa niya po, mga kapatid, ay namatay na sagasaan. Labis niyang mahal na mahal yung kanyang asawa. Unfortunately, namatay po, mga kapatid, na disgrasya sa aksidente. Alam niyo po, mga kapatid, sa sobrang pagka-miss niya sa kanyang asawa, before he slept one night, nakita niya po ang kanyang asawa, mga kapatid, sa kanya mismong harapan. Lumulutang po ang kanyang asawa. Siyempre, na-miss niya ang asawa niya. Talagang ganun-ganun talaga istura, mga kapatid. Yung ngiti, yung sa damit. Gusto niya pong nyakapin. Pero naalala niya po yung doktrina ng state of the dead from the Bible. Bigla siyang ano siya, mga kapatid, bigla siyang naging aware. Sabi niya, hindi ikaw ang asawa ko. Miss ko ang asawa ko pero hindi ikaw ang asawa ko. Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, umalis ka sa harapan ko. Alam niyo po, mga kapatid, naging maitim na usok yun pong imahe na yun. So, kaya na po yung maitim na usok, mga kapatid. So, yun po ay sa kaaway. So, let us be aware, mga kapatid, kasi ang kaaway po, nagpe-perform din po ng miracles, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So, tandaan po natin, mga kapatid, Satan and his angels will deceive billions. Those who believe the dead are alive in any form will likely be deceived. Importante po ninyong malaman, mga kapatid, na ang taong namatay, sila po'y nasa libingan lang. They are not trolling around. They are not reincarnated. Mamaya po atin pong pag-aralan yan. To any form, hayop, puno, etc. etc. No, mga kapatid. Hindi po doktrina po ng Biblia ang reincarnation. Okay? So, mga kapatid, again, let us be aware of this deception. Salamat po, Pastor, para sa ika-13 tanong. Bakit hindi malilinlang ang mga anak ng Diyos? Pastor?
Yan po mga kapatid. So kanina sabi ko po sa inyo, maging aware po tayo. Tama po mga kapatid? So now, if we are now aware of this deception, bakit hindi po tayo malilinan ng kaaway? Again, because we are aware. But above that mga kapatid, bakit hindi po tayo malilinlang? It's because, basahin pa natin mga kapatid, Acts chapter 17 verse 11. I love this verse mga kapatid. This is one of my favorite verses in the Bible. Ito po yung mga Bereans mga kapatid. Sabi nga po dito, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ito po yung mga grupo po ng mga Hudyo na tinatawag pong Bereans. Okay? Again, bakit po sila mas advantage to some Christians? It's because, mga kapatid, when they heard word preaching using the Bible, hindi lang po sila, Amen, Amen, tama pastor, yeah, oo nga. Mga kapatid, hindi po sila basa-basa, oo nga, okay? Sila po is nagsasaliksik. So mga kapatid, let me use this time to sincerely ask you and request you mga kapatid. Even I myself, you can scan what we are talking here in this program ating pag-aralan. But also mga kapatid, if your pastors, leaders in your church, or if you happen watch a video in the social media mga kapatid, preachers preaching some doctrines, etc., it's more blessed mga kapatid if tayo po mismo tayo po ay nagsasaliksik po sa salita ng Panginoong Diyos. Pag may tinuturo po na ganito, ganyan mga kapatid, tayo po ay pag namatay na, sure na tayo sa kamay ng Panginoong Diyos. Ay atin pong alamin po ang Biblia kung totoo po ba ito mga kapatid. Okay? Bakit? Ito po ang warning po. Hindi lang po ito warning po sa New Testament. Meron din pong warning mga kapatid, mga kaibigan, ang Old Testament. Saan po mababasa mga kapatid? Isaiah chapter 8 verse 20. Ganito ang inyong sasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Warning po ha. Huwag daw po tayo makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga yon. Bakit mga kapatid? Kasi sabi nga po ito wala pong umaga sa kanila. There's no light in them. If they do not speak according to this word, there's no light in them, mga kapatid. So, maging aware po tayo sa kanila kasi wala pong liwanag. Ang sinasabi po nila mga kapatid, God's people will know from their study of His book that the dead are dead, not alive. So mga kapatid, ano pong susi? Para hindi po tayo madaya? Word of God, ang Biblia mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na tanong, noong panahon ni Moses, ano ang iniuutos ng Diyos na dapat gawin sa mga taong nagtuturo na ang mga patay ay buhay? Pastor? Alam niyo mga kapatid, parang hesitant po kung sagutin po ang tanong na ito. Kasi hindi ko alam kung bakit. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito po word for word po talaga. Binanggit po sa aklat po ni Moses sa Leviticus chapter 20 verse 27. Meron pong punishment. Okay lang sana yung punishment kung kulong Ito pong punishment mga kapatid babasahin ko po sa inyo. Verse 27 ng chapter 20. Sino mang kumakausap sa mga espiritu na mga patay na manghuhula, maging lalaki o babae ay babatuhin hanggang siya ay mamamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Mga kapatid, pinapatay po. Okay? Nung akin po itong basahin mga kapatid, may nagsabi sa akin, si pastor, ibig sabihin, may espiritu nga ang patay. Wala pong espiritu ang patay mga kapatid. Okay? Hindi nga yung kasi ang gusto po lang iparating, yung espiritu na patay, conscious. Yung espiritu, pag ang tao namatay, babalik po yung sa Panginoong Diyos. Yun po yung breath of life. Yung ating pong unang bahagi natin pong pag-aaral. Hindi po ito yung conscious being mga kapatid. Kasi po sabi ni nga Moses, pag nagturo sa inyo, sino man sa inyo, batuhin siya hanggang siya mamamatay. So mga kapatid, ang sakit po nun babatuhin ka hanggang siya mamamatay. So mga kapatid, it is really a serious matter. Don't preach
about the immortality of soul. Don't preach that when a person die, kung mabuti siya, langit siya agad. Lo, nag-i-enjoy na siya sa langit. Kasi mga kapatid, ito lang po again, logically speaking, again, ulit mga kapatid, when I say logically speaking, ito po yung akin pong sariling perception at ginagamitan po na tinatawag na quote-unquote sanctified common sense. Kung ang tao po namatay na mabuti, kung agad siyang didiretso ng langit mga kapatid, bakit pa siya bubuhay ng Panginoon sa kanyang second coming? Baka sasabihin ko na lang mga kapatid, if ever po ako namatay, tapos dumiretso po ako ng langit, baka sabihin ko na lang sa Panginoon, Lord, ang saya-saya ko na sa langit, bakit niyo pa ako bubuhayin? I mean, mga kapatid, parang pilosopong pagsagot po. Pero tama, may point. Kasi, nag-enjoy ka na sa langit, tapos sabi ng Panginoon, bubuhay ka. Okay, no. Okay, again, no. Hindi po ito doktrina po ng Biblia, mga kapatid. So, God insisted that medium and others with familiar spirits who claim to be able to contact the dead should be stoned to death. Mga kapatid, it is a command from Moses and also a command from God that do not espouse the idea or even teach the idea of immortality of soul. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, mamamatay ba muli ang matuwid na mga tao na ibinangon sa pagkabuhay muli? Pastor? Mga kapatid ba sila at mga kapatid, atin po pagkasagutin po ang Biblia. Lucas chapter 20 verse 35 and 36. Ganito pong binabanggit mga kapatid. Ngunit ang mga lalaki at babaeng na karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Although may some issues po dito na may pag-aasawa pa ba sa langit, Pastor? Hindi po ito ang atin pong time ngayon para sagutin po yan mga kapatid. Ang point po sa atin pong binasa, simple lang. Hindi na sila po ulit mamamatay. Once that righteous person who tasted death here on earth, pagkabalik po or pahayag po ng ating pong Panginoon Jesus in His second coming at katulad po ng kasabi kanina mga kapatid, that righteous person ay bubuhayin ng Panginoong Diyos sapagkat kanyang ibinili ng kanyang buhay kay Christ. Siya po ibubuhayin mga kapatid at magkakaroon po siya ng incorruptible body. Ibig sabihin po, yung katawan niya ay hindi na umuli makakatikim ng kamatayan. Kahit pa balakubak or wrinkles, hindi na po tutubo sa kanya yung mga kapatid. Kahit ano pang uri ng sakit, it's because he or she is a new creation in Christ, mga kapatid. And most of all, ito pa sabi mga kapatid, sa Revelation 21 verse 4, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. Mga kapatid, wala na po. Wala na po. No death, sorrow, crying, and tragedy, etc., etc., ang makakapasok po sa kaharian ng Diyos. Resurrection and abundant life in heaven, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, ang paniniwala sa reincarnation ay popular ngayon. Biblical ba ang pagtuturong ito, Pastor? The answer is no, mga kapatid. Yung reincarnation, yung sabi ko sa inyo kanina mga kapatid na akin po napahapayawan, this is not the time to answer that. The Bible told us na hindi po ito biblical mga kapatid, yung reincarnation. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and 6. Ito po ang binabanggit mga kapatid. Alam ng buhay na siya mamatay, ngunit ang patay ay wala ng anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit, wala na silang namamalayan sa mga nangyayari sa mundo. Kasi mga kapatid, marami pong nag-trending po ngayon sa Facebook na may namatay daw noong World War II, na sundalo, na reincarnate sa isang bata, magkaitsura daw talaga sila, tapos may naalala daw siya na ganito, ganyan. Mga kapatid, this is not biblical. Ang reincarnation po mga kapatid ay hindi po tinuturo ng Biblia. Na pag ang tao ay namatay, muli siya mabubuhay sa ibang tao o sa hayop, sa halaman o ano pa, hindi po ituturo ng Biblia mga kapatid. Kasi ang tao namatay, paano pa siya lilipat doon sa iba't ibang mga tao or mabuhay siya ulit? Sabi nga po ng Biblia, natin pong binasa mga kapatid, wala po siyang kamalayan.
sa lahat ng bagay, mga kapatid. So, hindi po ito mangyayari, mga kapatid. Hindi po biblical ang natawag na reincarnation. Salamat po, Pastor. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling katanungan at panalangin. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakahuling tanong po sa mga sandaling ito ay ganito po, mga kapatid. Tayo po ba ay thankful na tayo po ay nakaalam po natin pong pag-aaral po ngayon? Tayo po ba ay thankful na ang Biblia ay nituturo po ng katotohanan katulad po ng state of the dead, mga kapatid? I hope and I pray you are thankful enough. You are growing in faith sa Panginoong Diyos. Kasi po, mga kapatid, as I said, importante po ang topic na ito so that you and I will not be deceived. Because, mga kapatid, in these very last days of our world's history, Satan will really try his best to deceive us na mga nag-aaral po ng kanyang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, again, I am praying and hoping, mga minamahal na mga kapatid, na atin pong isabuhay at atin pong isa puso yung atin po na pag-aralan. And if possible, mga kapatid, I'm also encouraging you, share also this truth, mga kapatid, na pag meron pong mga taong namatay o namatayan, encourage them with the hope na meron pong resurrection in Christ. And then also, indoctrinate to them the teaching of the Bible na pag ang tayo namatay, siya po ay nahihintay lamang sa libingan sa ating pong Panginoong Jesus. Siya po ay natutulog lamang. Pero, ang may kakayanang siya'y gisingin ay walang iba kundi ating pong Panginoong Jesus. Mga kapatid, once again, this topic is dual in nature. This topic is giving us information and truth about the Word of God. But on the other side, this topic is also giving us hope of eternal life in Christ Jesus. That if we will die, if we submit our lives to Christ before the last breath that we have, then one thing is for sure, we will be resurrected sa pagpapalito po ng ating pong Panginoong Jesus. So mga kapatid, I would like to pray for you na kayo po ay magkaroon po ng hope sa atin po na pag-aralan sa mga sandaling ito. Let's pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat sa teachings and sa katotohanan na siya nagpapalaya sa amin pong mga pag-iisip at sa amin pong mga maling perception noong unang mga panahon about sa state of the dead. Lord, some of us perhaps dahil po sa pagkamis namin, sa mga mahal namin sa buhay na minsan pa humiwalay sa amin through death. Lord, we are also saying na if possible, bumalik ka, ganyan-ganyan. If possible, ganito, magpakita ka. Lord, dapat pala hindi namin yung gawin kasi maari pala kaming sakyan ng kaaway at dayain sa mga ganung mga bagay. Lord, thank you for giving us a profound and very bold teaching, truth, na meron pong hope. Even a person die, if that person submitted his or her life to you, he is sure of eternal life when our Lord Jesus Christ returns. Lord, may this truth ay manatili po sa amin po mga puso at isipan. May this truth na ay po napatutunan ay will give us also encouragement to share it to other people. Lord, thank you for your love and for your mercy to each one of us. Forgive us our sins, I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Ito po ay makakatulong sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis po nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at may desire na makapag-aral ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share ng mga karanasan nyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo po ay may mga prayer request, ilagay nyo rin po sa comment section para maisama namin sa aming mga panalangin.
Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!